Panginoon, lubos po kaming nagpapasalamat sa umagang ito na kami ay nagkatipon-tipon upang sambahin ka, Panginoon, upang papurihan ka, O Diyos. Lord, salamat po dahil sa biyaya mo kami ay naligtas sa pamagitan po ng tinapos na gawa ng aming Panginoong Jesucristo. At sa oras na ito, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong salita, dalangin ko po na mangusap ka sa buhay po ng bawat isa, Panginoon. Ma-remind kami, Lord, sa love sa amin ni Christ, kanyang inalay ang kanyang buhay para sa amin. At ang maging tugon namin dito, Diyos, ay ang pagtulad sa kanya, ang pagsunod sa kanyang utos na magmahalan kami bilang magkakapatid. Lord, dalangin ko na ma-remind kami ng iyong mga salita at ikaw lamang po, Panginoon, ang maluwalhati at maparangalan sa pag-aaral namin. At inihiling ko po ang pagkilos ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan na bigyan ng kalinawan ng isipan ng bawat isa nang sa ganoon ang iyong mga salita ay maunawaan po ng bawat isang makikinig. Salamat po sa inyo namin ipinagkakatiwala ang pag-aaral namin ng iyong mga salita. Purihin ka. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Sa ating huling general meeting po ay aking sinabi na magkakaroon tayo ng series na ang tema ay Refreshing Our Commitment. At nagsimula na tayo sa umpisa, nagsimula tayo syempre at chinek natin yung ating relationship sa ating Diyos. Pero ito ay hindi na nasundan dahil sa kakulangan ng oras sapagkat meron na pong gawain doon sa Valenzuela. So kaya sa umagang ito, yung message natin ay may kinalaman sa ikalawang topic sana natin sa ating series. So siguro papapiyawan ko na lang dito at mamaya sa fellowship ay pag-uusapan natin yon. So ang ating series syempre ay nakapatungkol sa relationship sa ating kapatid at yun yung topic natin sa umagang ito. So kaya sa umagang ito, nawa ay ma-refresh tayo sa ating malakristong pag-ibig sa ating mga kapatid. No? Dapat yung pag-ibig natin sa ating kapatid ay malakristo. Okay? Malakristo, katulad ng pag-ibig ni Kristo. Pero bago natin buksan ng Bible, alam niyo kanina, nagpa-plancha ako ng damit. Tapos, naiinis ako sa plancha. Kasi kaya medyo matagal ako nakalabas kasi ang tagal niya uminit. Sabi ko, ba't kaya ang tagal uminit ng plancha na to? Naiinis na ako. Tapos nung nakita ko, hindi pala nakasaksak, nakatanggal sa saksakan. So kaya naiinis ako, yung pala natanggal sa saksakan, no? Alam ninyo mga kapatid, hindi tayo iinit pagdating sa paglilingkod sa Panginoon kung hindi tayo nakakonect sa Lord. Kung hindi maayos yung ating relationship sa Panginoon. Okay? Pwede mong gawin ng lahat pero walang init. Pero kapag ikaw ay nakakonect sa Panginoon, yung paglilingkod natin, nandiyan yung kaalaban natin. Diba? Kaya dapat tayong mga mananampalataya, lagi tayong nakakonect sa ating Panginoon. Dapat maayos. Unahin natin yung relationship natin sa ating Panginoon. So, buksan natin ang ating mga Biblia sa 1 John chapter 3 verse 16. Isang verse lang po yung pag-aaralan natin sa umagang ito. 1 John chapter 3 verse 16, unang Juan kabanata 3, talata 16. Okay, sige po, paki-flash po yung ating verse at sabay-sabay pong basahin ng bawat isa. 1, 2, 3, go. Okay, so etong verse na ito, actually, yung John chapter 3 verse 16, makikita natin doon yung pag-ibig ng Father, di ba? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam nyo, pagdating sa 1 John chapter 3 verse 16, pinahayag naman doon yung love ng anak. Okay? Kung saan
dito, sabi dito natin nakikilala ang pag-ibig sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin. Sino ang nagbigay ng buhay alang-alang sa atin? Walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya tingnan ninyo, John 3:16, tapos 1 John 3:16, yung John 3:16, pag-ibig ng Father, yung 1 John 3:16, pag-ibig ng Son, ng anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya ito yung isa rin sa paborito kong verse sa Bible. Okay? So sa konteksto nito, ay binibigyan ni Apostle John ng assurance ang mga mananampalataya na sila ay mga tunay na anak ng Diyos. Kasi ang bawat sumasampalataya kay Jesus Christ, ito yung mga tunay na anak ng Diyos. Ang bawat ipinanganak ng Espiritu ay mga tunay na anak ng Diyos. At kasunod nito, yung paghamon niya sa kanila na bilang mga ipinanganak ng Diyos, dapat silang mamuhay na hiwalay sa pagkakasala. Okay? Dahil sila yung mga anak na ng Diyos. Sapagkat ang tunay na mga anak ng Diyos ay hindi namumuhay sa kasalanan, kundi sa katuwiran. Okay? So sa previous verses, bago yung verse natin na ito, si John ay nagbigay ng halimbawa tungkol sa pagkapuot sa kapatid. At ang kanyang ginamit na halimbawa ay si Cain. Si Cain na pinatay ang kanyang kapatid. Okay? Alam natin yung sa Bible, ito yung unang natalang pagpatay ng tao. At yung pagpatay na unang natala sa Bible, yung pinatay pa ay ang kanyang sariling kapatid. So dito ay maliwanag na ipinahayag ni Apostol Juan na ang sinumang napupot sa kanyang kapatid ay nasa kamatayan. Ngunit ang sinumang umiibig sa kanyang kapatid ay nasa buhay. Okay? Kaya nga 'di ba sabi ang napupuot sa kapatid ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. So pag ikaw ay napupuot sa iyong kapatid, ikaw ay mamamatay tao. Yan yung sabi ng Bible. Kaya ang mga mananampalataya ni Kristo ay dapat makilala ng sanlibutan bilang mga mananampalataya o bilang iglesia na ang bawat bahagi ay nagmamahalan sa isa't isa. So kung sa previous verse ay nagbigay si Apostle John ng halimbawa ng isang tao na napupuot sa kanyang kapatid, sa talata naman na ating binasa ay nagbigay siya ng napakagandang halimbawa, napakadakilang halimbawa ng isang taong nagpakita ng kanyang pag-ibig. At ito ay ang ating Panginoong Hesukristo. So pag naunawa natin, pag sinabi kong tao, si Jesus Christ, Diyos siya na nagkatawang tao. Of course, hindi lang siya tao. Okay, so sabi sa verse 16a, dito natin nalalaman ng pag-ibig. Okay? Dito natin nalalaman ng pag-ibig, yung love. Alam nyo, sa Greek, na-share ko na to dati pero ulitin ko lang, sa Greek meron 4 types of love. Sino nakakatanda nun? Ng 4 types of love sa Greek. Una is yung eros. Si Eros, nandiyan ba si Eros? Wala, absent ngayon si Eros. Okay? Una yung eros. Ang ibig sabihin ng eros, ito yung nakapatungkol sa romantic love. Okay? Para ito ay associated to sa physical attraction. So, ibig sabihin, ito ay relationship ng mag-asawa, yung eros. Okay? Romantic love. Yung philia. Pangalawa is yung philia. Yung philia, ito yung nakapatungkol naman ito sa pag-ibig sa mga kaibigan. Okay? Pagkakaibigan. So, philia ang tawag dyan. O phileo. Sunod is yung istorge. Ang istorge, ito ay affection sa ating family. Pamilya naman. Yung istorge. Tungkol sa pamilya, pag-ibig sa magulang, pag-ibig sa anak, pag-ibig sa I think magkakapatid kasama diyan, istorge. Pang-apat is yung agape. Okay? Agape. Ang agape, ito ay sinasabi na unconditional love. Okay? At minsan tinatawag na divine love. Okay? Ito yung agape. So, sa verse 16, ang original word na ginamit ay agape. Okay? Agape yung original word na ginamit. At yung sa Strong Exhaustive Concordance of the Bible, ang sabi doon, yung agape, nakapatungkol din siya sa benevolence.
o kabutihang loob, kabaitan, nakapatungkol din siya sa charity or kawang gawa. Yan yung agape. So, ang sabi ni John, dito natin nalalaman ng pag-ibig, agape, ano ito? Inalay ni Kristo ang buhay niya para sa atin. Okay? Dito natin nalalaman ng pag-ibig, inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Ito ay agape love at may tatranslate natin sa sacrificial love. Okay? So ito ay ang pag-aalay ni Jesus Christ ng kanyang buhay para sa makasalanan katulad natin. Tayo ay nakatanggap ng kabutihang loob, tayo ay nakatanggap ng kabaitan, tayo ay nakatanggap ng kawang gawa mula sa ating Panginoon na hindi kayang ibigay ng sinumang tao. Okay, yan yung sinasabi ni Apostle John. So sa umagang ito, dalawang katotohanan ang ating makikita sa ating pag-aaralan. Ang title ng ating mensahe ay Tularan ang Pag-ibig ni Kristo. Tularan ang Pag-ibig ni Kristo. So ang una natin ay ang sukdulang pag-ibig ni Kristo. Di ba may kanta na sukdulang biyaya? Dito naman, ginamit ko, sukdulang pag-ibig. Ang sukdulang pag-ibig ni Kristo. Ang sabi sa verse 16, sabay-sabay basahin, 1, 2, 3, go. Okay. Kung ang sukdulang puot ni Cain sa kanyang kapatid na si Abel ay humantong sa pagpatay, alam nyo, ang sukdulang pag-ibig ni Kristo sa kanyang mga mananampalataya ay humantong sa pag-aalay ng kanyang sariling buhay para sa atin. So may kita natin, yung pagkapuot, sukdulang puot, humantong siya sa pagkitil ng buhay. Pero yung sukdulang pag-ibig ni Kristo, humantong upang ialay niya ang kanyang buhay. So sa puot, may kinukuhang buhay, sa pag-ibig, may binibigay na buhay. At yan yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ni John, dito natin nalalaman ang pag-ibig. Then sinabi niya, ang pag-aalay ng kanyang buhay, ito yung pag-ibig ni Kristo, inalay niya yung kanyang buhay para sa mga mananampalataya. Alam niyo mga kapatid, kung gusto ninyo makakita ng perpektong pag-ibig at tunay na kahulugan ng pag-ibig, tumingin tayo sa cross ni Kristo. At ipapahayag nito sa atin ng malinaw kung ano ang pag-ibig. Doon mo lang makikita yung tunay na pag-ibig. Yun yung message ng love doon sa cross ni Kristo. Ang sabi ni Apostol Juan, inalay ng Panginoong Hesus ang kanyang buhay para sa atin, para sa mga mananampalataya. At ang pag-aalay ni Jesus ng kanyang buhay para sa atin, ito ay hindi sa panahon na tayo ay naglilingkod sa Kanya. Hindi ito panahon kung saan tayo ay namumuhay sa kabanalan, kundi ito ay panahon kung saan ang mga tao ay namumuhay sa kasalanan. Lumalakad ayon sa sariling landas tungo sa kapahamakan. Doon inalay ni Jesus Christ yung kanyang buhay. Nag-alay si Jesus ng kanyang buhay para sa mga taong hindi kaibig-ibig. Hindi deserve ng kanyang kabutihan, hindi deserve ng kanyang pag-ibig upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Nawa ma-remind tayo sa gospel na ito. Bakit buhay niyang inalay niya? Di ba pwede namang i-bless na lang tayo ni Lord sa mga material things. Di ba? Love din naman yon. Pag binibigyan tayo, di ba? Di ba nga, gaya ng lagi nating naririnig, hindi ka pwedeng umibig nang wala kang ibibigay. So, pwede ka magbigay ng walang pag-ibig, pero hindi ka pwedeng umibig nang wala kang ibibigay. Tama? Naririnig natin yung bagay na yan. So, pag binigyan tayo ni Jesus Christ ng mga material things sa mundong ito, pagyamanin tayo ni Jesus Christ, di ba? Love din naman yon. Tama? Love din naman yun eh. Pwede naman pagalingin na lang tayo ni Jesus sa ating mga karamdaman. Tama? Lord, pagalingin mo na lang kami sa karamdaman namin. Okay na yon. Love din naman yon. Tama?
Pwede rin naman tulungan niya na lang tayo sa mga pagsubok na kinakaharap natin. Love din naman yon. Diba? Pero alam niyo mga kapatid, ang napakalaking pangangailangan natin ay hindi temporal. Okay? Hindi temporal yung napakalaking pangangailangan natin. Yung mga bagay na yan, temporal lang yan. Ang napakalaking kailangan natin ay pang-eternal, pang-walang hanggan. Sapagkat ang napakalaking problema natin ay hindi natin kayang masolusyonan. At ito ay ang kasalanan na siyang magdadala sa atin sa walang hanggang kapahamakan. Kaya nga yung problem natin yung need natin pang-eternal At ang pag-aalay ni Kristo ng kanyang buhay ang tanging kasagutan sa napakalaking problema natin. So si Jesus Christ, kaya niya inalay yung kanyang buhay, hindi para masolusyonan yung mga pang-temporal nating problema. Yes, sa grace ng Lord, tinutulungan niya tayo para mapagtagumpayan natin yan. Ang Diyos ang siya nagbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan. Tama? Ang Diyos ang nagpapaгаling sa atin. Ang Diyos ang siyang tumutulong sa atin sa mga pagsubok na kinakaharap natin. Tama? At yung mga bagay na yan, pansamantala lang yan. Pero higit ang binigay ni Jesus Christ, ang solusyon para sa pangwalang hanggan nating problema. Ang kanyang buhay ay kanyang inalay upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. So upang tayo ay makalaya sa pagkakaalipin natin sa kasalanan at sa napipintong kapahamakan, kailangang merong mag-alay ng kanyang buhay upang maging pambayad. At ito ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. So, pwede tayong magtanong, bakit kailangan niya pang ialay yung kanyang buhay? Pwede naman sabihin niya na, sige, papatawarin niya na tayo. Bakit kailangan niya pang mamatay? Di ba? Minsan tinatanong natin, Lord, bakit kailangan mo pang mamatay para sa amin? Pwede mo naman kaming iligtas nang wala ng pag-aalay ng buhay. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ito lamang ang paraan upang tayong mga makasalanan ay patawarin ng Diyos sa ating mga kasalanan. Upang tayo mapawalang sala, upang tayo magkaroon ng pakikipagkasundo sa Diyos. Kaya napakahalaga ng pagkakatawang tao ni Kristo. Kaya dito si John, ina-highlights niya yung pagkakatawang tao ni Jesus. Kasi sino ba yung nagkasala sa Diyos? Tayong mga tao, tama? Kaya kailangan din ng isang taong mag-aalay ng kanyang buhay para bayaran ang kasalanan ng mga taong nagkasala. Subalit walang sino mang taong ang may kakayahang gawing ito, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Tanging ang Diyos lamang na nagkatawang tao, ang ating Panginoong Jesucristo, ang walang kasalanan, ang may kakayanang gumawa nito. So sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng kanyang buhay, binayaran niya ang ating mga kasalanan at ang handog na ito ay sapat na. Bayad na yung mga kasalanan natin. Wala nang maaring idagdag pa, sapagkat ang kanyang pag-aalay ng kanyang buhay lamang ang katanggap-tanggap sa Diyos bilang ganap na pambayad sala. Kaya inalay ni Jesus Christ yung kanyang buhay. Ganito kalaki at kadakila ang sukdulang pag-ibig ni Kristo na siya ay nagkatawang tao upang ialay ang kanyang buhay para sa atin. Ginawa niya ito nang hindi siya napipilitan, kundi dahil sa kanyang sukdulang pag-ibig. Ang sabi ng John 10 verse 11, 17, and 18, sabay-sabay basahin, 1, 2, 3, go. Okay, ano yung napapansin nyo dito? Sa mga inulit-ulit na verse dyan, o inulit-ulit na words, anong words na inulit-ulit yung napansin nyo sa 3 talata na ating binasa? Ano? Inialay. Tama, inialay, binigay niya ang kanyang buhay. Sa verse 11, verse 11, ako ang mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa.
Hindi para sa mga kambing, para sa mga tupa. Okay. Verse 17, dahil dito ay minamahal ako ng Ama sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. So tandaan natin, si Jesus Christ, yung kanyang, walang taong may kakayahang kunin ang buhay ni Jesus Christ. Walang taong may kakayahang patayin si Jesus Christ. Alam niyo ba yon? Walang kakayahan. At ang pumatay sa kanya ay ang Father. Ang Ama ang pumatay sa kanya. At yung sinasabi ng siya ay suffering servant. At yung kamatayan ni Jesus Christ ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Bakit? Kusa niya itong bibigay, pero bubuhayin muli. Okay? Kaya may kita natin dito ang sabi, di ba, iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Siya mismo yung kukuhang muli. Verse 18, walang makakakuha ng aking buhay, kusa ko itong ibinibigay. Kusa niyang ibinigay. Walang taong makakuha ng buhay ni Jesus Christ. Kusa niya itong binibigay. Meron akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Nasa kailalim yan ng power ni Jesus Christ. Okay? Kaya yung kamatayan niya, hindi dahil pinatay siya ng mga ng mga Romano, ng mga Pharisees, kundi binigay niya kasi yung kanyang buhay. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. So makikita natin, di ba, iniaalay, ibinibigay ni Jesus Christ yung kanyang buhay. Yan yung ginawa niya. Kusa niyang binigay yung kanyang buhay para sa atin upang tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. In Romans chapter 5 verse 8, sabi dito, sabay-sabay basahin, 1, 2, 3, go. Okay, so yung love ng Lord, pinahayag niya sa pamamagitan ng ng death ni Christ, ng kamatayan ni Jesus Christ. Ginawa niya yon nung tayo'y mga makasalanan pa. Ang ganda ng sinabi ni Stephen Charnock. Sabi niya, yan, okay, kaya niyo pong basahin? Okay, 1, 2, 3, go. Okay, yan yung death ni Christ. Ang daming nagawa ng kamatayan ni Jesus Christ, di ba? Pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, nilinis tayo ng kanyang dugo. Yung sandata ng kautusan nasira, di ba? Ang kamatayang ito ay ang pagwasak sa ating mga kaaway. Dahil sa kanyang kamatayan, yung death niya, ito'y bukal ng ating kaligayahan. Di ba? Kaya sinabi, may kanta na, and now I am happy all the day. Natatandaan niyo yun. At the cross, when I first saw the light. So, yan yung, nandun yung kaligayahan. At sabi, at ang walang hanggang patotoo ng banal na pag-ibig. So, yung banal na pag-ibig ng Diyos, makikita natin yan sa death ni Christ doon sa cross. Kaya nga lagi nating pinag-aaralan yung cross ni Jesus Christ. Lagi tayong bumabalik sa gospel. Kasi ito yung kailangan natin sa panahon na tayo'y pinanghihinaan. Di ba? Umaharap tayo sa maraming problema at mga pagsubok. Umaharap tayo sa mga karamdaman, sa mga pasakit na gawa ng mundo. Umaharap tayo dyan. Pero kapag humarap tayo sa cross, doon natin nakikita yung love ng Lord sa atin. Doon tayo na nare-refresh, nagagalak tayo dahil alam natin na sa kabila ng ating mga nararanasan, merong Panginoong Jesus na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. At yun, yung dakila, sukdulang pagpapahayag niya ng kanyang pag-ibig. Okay? So, ito ang dakilang pag-ibig ni Kristo
Isang pag-ibig na mapagbigay at puno ng sakripisyo. Ang ganitong uri ng pag-ibig, gaya ng sabi ko kanina, hindi natin matatagpuan sa sinuman, sa ating mga magulang, kasi yung mga magulang natin, sinners pa rin yan, di ba? So hindi natin matatagpuan dyan yung tunay na pag-ibig. Yung perfect love, wala sa kanila. Kasi maging sila nangangailangan din ng pag-ibig. Tama? Kaya yung love natin hindi perfect, laging imperfect yung love natin. Kahit sa asawa, 'di ba? Imperfect yung love natin sa ating mga asawa, 'di ba? Bagamat hinahangad natin na mahalin natin yung asawa natin ng pinaka-the best, pero nagpipild pa rin tayo. Tama? Kasi hindi perfect yung love natin. Ganon din sa mga anak. 'Di ba? Yung mga parents, naghahangad tayo ng love mula sa ating mga anak. Tama? Naghahangad tayo, pero hindi natin na tatanggap sa paraang gusto natin. Bakit? Kasi napaka-limited din o imperfect ng love ng mga anak o kahit kanino pa man. Bakit kaya, no? Kasi ang perpektong pag-ibig ay masusumpungan lamang natin kay Kristo. Now, kung tayo'y nakatuon kay Kristo, yung love ni Kristo, lagi nating na-experience everyday, at alam nyo ang maganda doon, yung perfect love ni Christ ay pwede nating maibahagi sa mga kapatid natin. Amen? Kaya kung nais mong, kung ikaw ay narito rin ngayon, kung nais mong lumaya sa kasalanan at magkaroon ng tunay na kaligtasan at maranasan mo yung tunay na pag-ibig, lumapit ka kay Kristo. Kay Kristo. Kung sa akin ka lalapit, imperfect din yung love ko. Kaya imperfect din yung love ko. Kahit sino sa atin, imperfect yung love natin. But yung perfect love na kay Christ. Sa Kanya lamang natin matatagpuan ng tunay na kalayaan, tunay na kaligtasan, at kasiguraduhan ng buhay na walang hanggan. Inalay niya ang Kanyang buhay para sa mga taong lumalapit at sinusuko ang kanilang buhay sa Kanya. Kaya kung ikaw narito ka, sinasabi mong iaalay ko ang aking buhay kay Kristo, lalapit ako kay Kristo, magpapakumbaba ako, kikilalanin ko siya bilang Panginoon ng aking buhay. Kapatid, pinag-alayan ka ng buhay ni Kristo. Amen? So number 2, eto na sa atin naman. So sana napuno tayo ng love ni Christ, no, sa mga mensahe na ating narinig. Number 2, ang utos sa mga tumanggap ng sukdulang pag-ibig ni Kristo. Ginamit ko yung word na utos sapagkat hindi ito lamang suggestion ni John. In verse 16c, sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Okay. So yung ginawa ni Jesus Christ na pag-aalay ng kanyang buhay, di ba, kahanga-hanga ito? At tayo'y namamangha, hinahangaan natin si Jesus. Lord, grabe, yung love mo, binigay mo yung buhay mo para sa atin. Pero alam niyo mga kapatid, hindi lang ito dapat hangaan. Kundi dapat ito ay tularan ng mga mananampalataya. Nag-set si Jesus Christ ng example para sa atin. Kung inalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin, dapat ialay din natin ang ating buhay sa ating mga kapatid. Ito ang tugon natin sa ipinakitang pag-ibig ni Kristo sa atin. Tandaan natin, ang utos ng Panginoon sa kanyang mga alagad ay magmahalan sa isa't isa. Sa 1 John chapter 3 verse 11, sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Okay, so may mali ako dyan, yung buhay, buhat yan. Buhat yan. Pero yung sapagkat dyan, kulang ako dyan ng A sa sapagkat, pero na-edit, yung buhay lang siguro yung hindi napansin. And salamat sa gumawa ng aking presentation. Okay, kasi dito kulang ng, yung sapagkat ko kulang ng A, pagtingin ko dyan, kompleto. So, pero hindi lang siguro na-edit yung buhay. So, mali ko po yun. Buhat ng pasimula na mag-ibigan kayo sa isa't isa. Okay? Kung ikaw ay pinag-alayan ni Kristo ng kanyang buhay, nararapat ding ialay mo ang iyong buhay
para sa iyong mga kapatid. Sino ang iyong mga kapatid? Tumingin ka sa paligid. At hindi lang yan, yung iba absent pa. Kahit yung mga absent, ibigin pa rin natin sila. Okay? O, mga kapatid na absent, mahal namin kayo. So, hindi natin tutularan yung love ni Christ sa pamagitan ng pagpapapako sa krus o paggawa ng mga dakilang bagay para sa ating mga kapatid na kailangan kong gumawa ng one-time, big-time na dakilang bagay para sa kapatid ko, para matularan ko yung love ni Christ. Hindi yon. Alam niyo mga kapatid, kahit sa simpleng paggawa ng kabutihan sa ating mga kapatid, ay maituturing na pag-aalay natin ng buhay sa kanila. Hindi mo kailangan gumawa ng napakalaking bagay. Yung simpleng bagay lang na alam mong makakapagbigay ng kasiyahan sa iyong kapatid, pag-aalay na yon ng buhay mo para sa kanya. Ibig sabihin, yung part ng buhay mo, binibigay mo sa kanya. Kaya, little things, napakahalaga. Okay, para sa atin. Alam nyo, nung bago pa lang kaming mag-asawa, kasi tayo bilang mga lalaki, di ba, mahilig tayo sa mga malalaking bagay na gusto nating gawin para sa ating mga asawa. Tama? Sa mga asawang lalaki, gusto natin parang, halimbawa, isa-surprise natin yung ating mga asawa, parang, yung pinaghahanda natin yan eh. Pero alam niyo, isa sa natutunan ko, mga kapatid, yung mga babae pala, mas na-appreciate nila yung mga maliliit na bagay. Tama, mga babae? O yun, Sister Marby, tama po. parang tama po. Di ba? Di ba? Mas ano pala sila sa mga maliliit na bagay, di ba? Yung mga babae, mas mahalaga pala sila yung mga maliliit na bagay, sa maliliit na bagay. No, nagiging ano pala nila yun. Kasi tayo mga lalaki, di ba? Ano natin yan blind spot natin yan. Akala natin yung mga maliliit na bagay walang halaga. Pero para sa kanila, mahalaga pala yung mga maliliit na bagay. Kasi tayo mahilig tayo sa mga malalaking bagay na ito gusto namin tong ibigay sa iyo, di ba? Yan yung love ko. Pero yung mga maliliit, ganun din sa pag-ibig natin sa mga kapatid natin. Yung mga small things lang, di ba? Parang grabe na yung yung saya na maibibigay natin sa ating mga kapatid. Di ba yung mabigyan lang natin sila, limbawa, yung kapatid natin problemado siya. Tapos yung nagbigay ka lang sa kanya ng konting ngiti. Ang saya na kaya nun, no? Alam nyo, kaya pag Sunday, lalo na kapag nandito yung mga kapatid, alam nyo, yun sa buong isang linggo, isa yun sa napakagandang bagay. At yun yung nakapagbibigay ng ngiti sa akin. Yung nagkakaroon tayo ng pagtitipon-tipon. Di ba ang dami nating kinaharap nga buong isang linggo, tama? And then makikita mo yung kapatid mo na nandirito. Ang saya kaya nun. Tama? Parang ang gaan sa kalooban na nakita mo muli yung kapatid mo, hindi mo mapipigilang kamayan, yakapin yung kapatid mo, kasi nga, nakapagbibigay siya ng kasiyahan sa iyo. Kaya yung maliliit na bagay, bigyan natin ng pansin yan. Diba? Yung mapangiti mo lang yung kapatid mo, grabe na yon. So, sa tuwing may gagawin kang isang bagay na nangangailangan ng sakripisyo para sa ikabubuti ng iyong kapatid, sa pamamagitan nito, inaalay mo yung kanyang buhay para sa kanya. Yung magbibigay ng kanang sacrifice. Halimbawa, yung kapatid mo may pangangailangan, tapos eto lang yung kakayahan mo. Tapos yung pagbibigay mo, may pagsasakripisyo to para sa'yo. Pag-aalay yan ng buhay. Inaalay mo yung buhay mo sa kapatid mo. Kaya kapag yung kapatid mo nag-alay ng kahit kaunting bagay lang, ang saya na. Di ba? Kahapon sa practice, di ba? May nag-alay ng champorado. Ang sarap, ang tamis, ang sweet, ang sarap, di ba? Tapos binabad pa sa gatas, grabe, kaya lumabas ako, sabi ko na, uy, nasa na champorado ko? Kasi sa ganung bagay, di ba, ang saya kaya, di ba, no, na-appreciate natin yung mga maliliit na bagay. So, sa ganung bagay, nag-aalay tayo ng buhay sa ating mga kapatid. Yan sabi ng Pilipos chapter 2, verse 10 4, sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Wala. Ayan, okay.
Okay, so bagamat yung context nito, nakapatungkol ito sa humbleness, sa humility, okay? Pero may kita natin dito na nandito yung esensya ng pag-ibig. Lahat ng itong ugat nito ay ang pag-ibig. Okay? So, may kita din natin dito yung esensya ng pag-aalay ng buhay sa ating mga kapatid. Anong sabi ni Paul? Ituring nating higit ang ating mga kapatid sa atin. Love yun, hindi? Love. Yung tinuturing mong higit siya sa'yo, pag-ibig yun. Ibig sabihin, natututo kang maging humble. Kinikilala mo na, hindi mo titignan yung kapatid mo na mas mataas ka sa kanya, kundi titignan mo na, mahalaga itong kapatid ko na to sa akin. Okay? Pangalawa, isipin natin ang kapakanan ng ating mga kapatid. Hindi ba love yun? Love. Yung isipin mo yung kapakanan ng kapatid mo, pag-ibig yan. So kapag iniisip mo yung kapakanan niya, yung kabutihan niya, nag-aalay ka ng buhay para sa kanya. So kapag iniisip natin ang ating mga kapatid, alam nyo, hindi tayo gagawa ng anumang bagay na makakasakit o magdudulot ng kapahamakan sa kanila. Tama? Hindi natin sasadyain. Kasi minsan may mga panahon na hindi naman natin sinasadya. Di ba parang na-open natin yung mga kapatid natin. Tama, minsan may ganun din ako na hindi ko naman sinasadya. Pero kung iniisip mo yung kapakanan ng kapatid mo, hindi mo sasadyain, tama, na makasakit sa kanya. Sa halip, ang ating magawa ay para sa kanilang ikabubuti. So may kita natin sa Philippians, nandun yung yung mind, 'di ba? Yung mind sa Philippians, sabi, 'di ba? Ituring nating higit ang ating kapatid. Sa mind natin, tinuturing nating higit siya. Isipin natin ang kapakanan, iniisip natin yung kapakanan ng ating mga kapatid. So may kita natin sa talatang ito, yung mind natin nandoon sa ating kapatid. Pero sa book ni John, sa sulat niya, sa 1 John chapter 3 verse 17 to 18, may kita naman natin yung gawa. Okay? Kaya yung pag-ibig sa kapatid, nasa isip yan and nasa gawa natin. Okay? 1 John chapter 3 verse 17 to 18, sabay-sabay basahin. 1 to 3, go. Yung pag-aalay ni Jesus Christ ng kanyang buhay, salita lang ba yon? Hindi. Gawa yon. Okay? Kaya sabi ni John, yung tunay na pag-ibig, dapat pinapakita natin sa ating mga gawa. Sabi dito, di ba, sa verse 17, kapag nakita ng isang may kaya, pag sinabing may kaya, hindi ito nangangahulugan yung mga medyo mayaman-yaman. Ibig sabihin, meron kang kakayahan. Okay? May kakayahan ka na tumulong sa kapatid, di ba? Pag may kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, masasabi ba siya na siya'y umiibig sa Diyos? Tingin ninyo, masasabi ba nating iniibig natin ang Diyos at maging yung ating mga kapatid kung may nangangailangan tapos hindi natin tinulungan, tiniis natin? Halimbawa, may lumapit sa inyo, di ba? May lumapit na nangangailangan ng tulong, tapos meron ka namang kakayahan, hindi mo binigay. Love mo ba yung Lord? Hindi. Kasi yung kapatid nga na nakikita mo hindi mo tinulungan hindi mo pinakitaan ng pag-ibig Paano pa yung Diyos na hindi mo nakikita? Kaya yung love, dapat nakikita sa gawa. Okay? At wag naman sanang samantalahin na mamaya nakita, love, mga kapatid ko, love ako niyan. 'Di ba? Lahat pinuntahan mo, no? Lahat ng kapatid, love mo ako? Parang gano'n. Love mo ba ako? Nga, sige nga, try nga natin. Wag naman gano'n. Makasarili ka nun, okay? Wag mo namang isipin na parang yung kapatid mo lang yung iibig sa'yo. No, yung message na to para sa ating lahat. Dapat tayo mismo nagpapakita ng pag-ibig, no? Huwag niyong i-test yung love, no, ng kapatid ninyo. No? So, hindi na love yun, no? Pang ano yun? Ano ba yung tawag doon? Panggugulang. Panggugulang na yun. So, hindi yon yung love. Ang love,
ikaw yung inuutusan na magpakita ng pagmamahal sa kapatid. Okay? Alam nyo, kung bawat isa sa atin ay handang ialay ang kanyang buhay para sa kapatid, makatitiyak tayo na magiging maganda yung kalagayan ng bawat isa. Hindi ko sinasabing yung napaka-alwan na natin lahat kasi lahat tayo dumaranas ng suffering. Pero kung tayo nagmamahalan sa isa't isa, pinapadama natin yung pag-ibig, kahit papaano nagkakaroon ng kagaanan sa bawat isa. Tama ba? Okay? Kung handa tayong magsakripisyo sa ating mga kapatid. So sa ganitong kaisipan, magkakaroon tayo ng tunay na pagkakaisa at magandang relasyon sa isa't isa. Tulad ng ipinakita sa atin ni Kristo na dakilang pag-ibig at pag-aalay ng kanyang buhay. Napakagandang halimbawa ng ginawa ni Jesus Christ. Ganda ng sinabi ni Charles Spurgeon. Ang sabi ni Charles Spurgeon, sabay-sabay basahin, 1, 2, 3, go. Okay, kung yung puso, kung in-empty natin yung heart natin ng sarili natin. Kasi 'di ba yung heart kasi natin mandaray, makasarili yung puso natin. Pero kung yung sa heart natin, inaalis natin yung ating mga sarili. Alam nyo, pupunuin yan ng Diyos ng kanyang pag-ibig. At dahil puno ka ng pag-ibig, bibigay mo yan sa iyong mga kapatid. So, kaya mga kapatid, ang taong nakinabang sa pag-aalay ni Kristo ng kanyang buhay at lubos na nauunawaan ito, ay ang taong handang ialay ang kanyang sariling buhay para sa kanyang mga kapatid. Isang taong handang magsakripisyo para sa ikabubuti ng kapatid, isang taong inuuna ang kapakanan ng kapatid at isang taong tinitingnan na higit ang halaga ng kanyang kapatid kaysa sa kanyang sarili. Yan yung pag-ibig ni Jesus Christ na dapat nating tularan. Ang sabi ng John chapter 13 verse 34, sabay-sabay basahin, 1, 2, 3, go. Okay. So yung love na ibibigay natin sa kapatid, kaninong love yun? Kay Jesus Christ. Kung paanong minahal tayo ni Jesus Christ, ganun din natin mahalin ng ating mga kapatid. Kung inalay ni Jesus Christ ang kanyang buhay para sa atin, ialay din natin ang buhay natin para sa ating mga kapatid. So sa kaulihan, ating application ay ito lang. Nandiyan ba? Yan, sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Yan lang. Tularan natin ang pag-ibig ni Kristo. Isang sentence, pero yan yung application ng mensahe natin sa umagang ito. Tayo manalangin. Lord, maraming salamat po sa pagpaalala mo sa amin ng iyong mga salita na kami ay mga taong makasalanan na nakatanggap ng biyaya ng pag-ibig ni Kristo. Inalay niya ang kanyang buhay upang kami ay magkaroon ng kaligtasan, matiyak ang buhay na walang hanggan, mapatawad sa aming mga kasalanan. Lord, salamat po dahil ang mga taong katulad namin na hindi karapat dapat tumanggap ng iyong biyaya at pag-ibig ay nakasumpong nito sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. At dalangin ko, Panginoon, na ito po ay gawin din namin sa aming mga kapatid, na kung paano ang aming Panginoong Jesucristo ay inalay niya ang kanyang buhay para sa amin, ialay din namin ang aming mga buhay para sa aming mga kapatid. Kami handang mag-sacrifice para sa aming mga kapatid, tumulong, magbigay para sa aming mga kapatid. Hindi man sa mga dakilang bagay, kundi kahit sa mga maliliit na bagay ay makapagbigay kami ng aming buhay para sa aming mga kapatid. Lord, dalangin ko po ng iglesyang ito ay iglesyang nagmamahal sa inyo ng buong puso, ng buong isip, lakas at kaluluwa, at iglesyang nagmamahal sa kapatid kung paanong kami ay minahal ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po. Nawa ang aming maging application ay maging totoo sa aming mga buhay na aming tularan ang pag-ibig ni Kristo. Salamat po sa inyo namin. Ibinibigay ang lahat ng papuri at parangal sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. God bless po.